Pwede ba yun? Pwede ba yun? Tabing ulit ang ating mga Papasalamat ako kasi ito ay mayroong time at gusto ko lang akong i-share sa iyo kahit ang mahalin. At meron lang akong gusto itanong sa iyo. Ito ay nakatayo sa pinto ng langit. Tatanungin ka ng Diyos kung bakit yun papasukin sa kanyang kaharian. Ano ang masasagot mo sa kanya? Papasukin naman siguro ako ng Diyos dahil siya ay kapatid. Magmahal siya sa lahat ng mga tao. Salamat. Wala ka pa kopi nito? wala. Ayan. So kaya ako dalawa, bigay ko sa kanya isa. Okay. So tamang-tama, may gusto akong i-share sa iyo. Pwede bang pakipasa mo sa Efeso 2:8-9? Sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng lahat. Okay, so sa ating binasa, makikita mo dyan yung salitang kaligtasan. Karaniwan, ang ibig sabihin ng kaligtasan ay kaligtasan sa sakuna, kaligtasan sa disgrasya, kaligtasan sa kalamidad. Pero sa iyong binasa at sa Biblia, ang ibig sabihin ng kaligtasan ay kaligtasan ng ating kaluluwa o pag-iwas sa parusa ng impyerno. At ano ba ang kaligtasan ito ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos? Di ba makikita mo dyan yung salitang kagandahang loob ng Diyos. Ibig sabihin, ito ay regalo ng Diyos sa iyo. At gusto niya itong ibigay sa iyo. Alam mo ba yun? Gusto niya ibigay niya ito sa iyo. Kailangan mo lang siya tanggapin. So, paano mo tatanggapin? Ayun din dyan sa iyong pinasa. Di ba makikita mo dyan yung salitang pananampalataya? Yung pananampalataya na binabanggit dyan ay higit pa sa paniniwala na mayroong Diyos. Kasi lahat ng tao naniniwala na may Diyos. Di ba lahat ng tao naniniwala na may Diyos? Pero sasabi dyan, ang pananampalataya ibig sabihin ay pagtitiwala sa kamatayan ng Panginoong Jesus na ginawa niya doon sa krus ay kumpleto at ganap para sa kapatawaran ng iyong mga kasalanan. Di ba lahat ng mga tao ay makasalanan? At yun ang sinasabi pa ng palataya, dapat mong sampalatayanan, pagtiwalaan na yung ginawa ni Jesus para sa iyo ay sa pagganap para patawarin ka sa iyong kasalanan. At alam mo ba na ito ay hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. Di ba sabi sa talata, hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Hindi dahil kayo nagsisimba, nakarinig ka na ba na makapagsimba nga at makapagbuwas ng kasalanan? O di ba may mga ganang tao? Pero ayon sa ating binasa, hindi ito bunga ng iyong mga gawa. Hindi dahil nagbibigay ka sa pulubi, hindi dahil tumutulong ka sa kapwa, hindi dahil sa iba pang mga paggawa ng mga mabubuting bagay. Bagamat ito ay hindi masama. Pero kung ito gagawin natin para tayo maligtas, sabi ng Biblia, hindi ito bunga ng iyong mga gawa. Ito'y dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. So ngayon, ang tanong ko sa iyo ay, nananampalataya ka ba na kamatay ng Panginoong Jesus sa krus ay sapat at ganap para sa kabayaran ng iyong kasalanan? Nananampalataya ka. So nananampalataya ka rin ba na ang Panginoong Jesus lamang ang kaligtasan o ang daan ng kaligtasan at hindi ang mabubuting ginagawa ng tao? So, ngayon, tatanungin ulit kita. Kung ikaw ay nakatayo sa pintuan ng langit, at tatanungin ka ng Diyos na ganito, bakit kita papasukin sa ating kaharian? Ano ang isasagot mo batay sa ating pinag-aralan o sa ating pinag-aralan ngayong tanghali? Papapasukin ako ng Diyos sa langit dahil nananampalataya ako sa ginawa ni Jesus sa krus. Na yun ay sapat ganap at kumpleto na kabayaran para sa ating kasalanan. Okay, kung yun ay totoo sa iyong puso,
ikaw ay binibigyan ng Panginoon. Sabi ng ating binasa, ang pangako niya, binibigyan ka niya ng kaligtasan. At yun ay ang buhay na walang hanggan regalo sa iyo ng Diyos. So, gano'n lang po kasimple ang pagbabahagi ng salita ng Diyos.